Okay, KGX, kamusta tayong lahat, oh? Tingnan nyo yung ginawa nating support and resistance, no? So, mapapansin nyo, rejected, oh. Tapos, ayan, gumawa tayo ulit kahapon, di ba, ng pinaka-middle support. And ngayon, bumagsak ulit. Again, may mga news tayo, no? Kaya, ang pinaka-importante para sa akin, gumawa ng support and resistance. Kasi, bakit? Pag nag-good news, basag ang resistance. Pag nag-bad news, basag ang support. So, yun yung napapansin ko dyan. Kaya doon ako, nagtitrade. Kaya kung mapapansin nyo, di ba yung trade natin is positive, no? Yung ngayon, hindi ko pa napopost, pero yung kahapon, syempre na-post na natin yun. Ngayon kasi may inaaral tayo, yung gainer's trade strategy, yung loser's trade naman. So, pinapost ko dito yan sa Facebook natin kung ano na yung status ng loser's trade. So far, ito yung aking profit, no? Rejected. Okay? So, ito yung isa. So, hindi ko pa napopost yung ngayon. So, mamaya papakita ko yun. Ipapost natin lahat yan mamaya. So far, ano ba yung tatakbuhin ni BTC ngayon? Ngayon, and dito na siya. Okay? Binalikan niya na ulit tong area na to. No? Balak niyan balikan. I mean, no? 65,800. Once 65,800, binasag niya ulit yan. No? Possible, makikita natin to. Okay? See? 63,000. Okay? So for me, kapag yan binalikan ulit, I think baka basag na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baka basagin niya na yan. Maglaro na dito si BTC sa area na to, no? Panibagong resistance, ito ay support 63,000 'di ba? So kung titingnan natin, kung basagin yan, ayun na, 'di ba? GG, no? Mukhang makikita natin to si 63,000. Yun lang naman yung nakikita ko diyan mga kapatid kasi ito, gumawa naman tayo ng mga entry natin diyan. So far good naman. At itong area na to ang nakikita ko dito. Okay? So, ang daming possible na pwedeng mangyari niyan. Pwedeng rejected diyan, pwedeng bumagsak pa, 'di ba? So ito yung atin, yung bumili tayo ng Bitcoin kanina. Okay? So mamaya bibili ulit tayo, no? Kahapon pala, sorry, bumili ako kahapon. And then hindi pa ako nakakabili ngayon. So bibili ako mamaya ng Bitcoin. Okay? So far naka-Bitcoin lang talaga ako ngayon para at least kahit papaano nakaka-imbak tayo pa konti-konti. Na-explain ko naman na yan para at least alam lang din ng lahat. Okay, ETF, no? Titingnan natin ang ETF inflow. BlackRock nagbenta sila, no, ng ETH 140.2 million kahapon. So nagda-dropan lahat ngayon. And then BTC, kung mapapansin natin, ayan, another BlackRock sold 41 million 4.92 million, no, worth of BTC. So net asset is 53.76 billion and the outflow is 171.22 million mga kapatid. So far talagang ito kung mapapansin nyo, si No Limit ang kulit Si Trump sinabi kasi niya to meron siyang tweet, no, meron siyang tweet kahapon ay nung isang araw na si Trump i-strike niya yung market ng Friday. So Trump usually strike that after the market close on Friday, just saying. Ayun. No, biglang nag-drop si BTC ngayon. Friday ngayon, 'di ba? Ayun drop si BTC. Okay? So, yun lang naman yung ating news ngayon mga kapatid at tinitingnan lang natin, no? So, tapos na tayo diyan. Yes, meron tayong video Tingnan nyo na nag-video tayo about sa ano na 'yan. Pakita ko lang. Ayan. Bitcoin will hit 64. O, di ba? 66 na tayo ngayon. Konti na lang. Okay? So, konti na lang. May hit na yung 64 na yan. So, yan yung sinasabi natin na once nabasag ang support and resistance, di ba? So, possible pwedeng mangyari. No, kapag nabasag yung support, babagsak. Pag nabasag yung resistance, lilipad, di ba? So, ang importante na babantayan lang natin yung galaw ni BTC. Ako kasi binabantayan ko siya everyday yung galaw ni BTC. Tapos ginagawan ko siya ng graph pag nakakita na ako ng possible na pwedeng maging graph niya, 'di ba? So ayun, sa mga gustong pumasok sa Telegram, PM niyo lang ako sa description, no? Nandiyan yung link natin ng Telegram, and kung wala pa kayong BitGet and B2Nix, gamitin niyo na yung link natin diyan. Okay? Saludo sa inyong lahat. Everyday nag-send kami ng spot trade namin, no? Yung bodega doon sa
isang topic para at least nakikita nyo lang na lagi na bumibili talaga kami. Okay? Saludo.